Nilamon ng pangamba kamakailan ang mga tiga-Bangkok sa Thailand nang ang bahagi ng kalsadang ito bigla na lang gumuho. Ang mga poste at linya ng kuryente nahulog sa butas na nasa 50 meters daw ang lalim. Ang butas, isa raw sinkhole. Ang pangamba ng mga apektadong residente sa Bangkok, ang siya rin daw nagpapabagabag ngayon sa mga magsasaka ng barangay Napo sa bayan ng San Juan sa Siquijor. May palayan din daw kasi sa kanilang barangay na parang gumuho at nag-iwan din ng napakalalim na uka sa lupa. Ingin ko siya nga lalong kaayaw. Nahadlok ko kay ilalim ang lalong kaayaw. At ang butas na puno ng asul na tubig. Parang waterfalls. Can't deny the wow after effect. Nakakatakot, pero ang ganda. Sinkhole rin ba ang sumulpot na butas sa palayan ng San Juan? Malaking sinkhole o uka sa lupa katulad ng nangyari sa Thailand, meron din daw sa Siquijor. At ayon sa mga residente, hindi lang daw ito iisa. Ang higanting butas na diskubre ng magsasakang si Raymond. Agost 31, mga alas 5 sa buntag, ni kuan ko sa umbasakan nga nasubay, mabuho ng dapita. Ang misis ni Raymond na si Maricar, sinilip ito. Akong gigamitan og selfie stick o sa gianaan og cellphone. Nandili makita nimong yuta sa ilalom. Cross jud siya tubig. Nahadlok pa jud ko para sa akong mga anak. Ako nang gigna ng mga bata nga ayaw jud mosigana ng sinkhole. Kaya nagmahulog mo. Ay makatabang. Hanggang sa ang balita tungkol sa pinaniniwalaang sinkhole sa barangay Napo nakarating sa pamunuan ng MDRRMO o ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng San Juan. Na-inform kami September 15, kinordon namin ng yellow tape, caution tape. Ang may-ari naman ng palayan na sina Nestor at Fabiana ng problema. Nang dahil daw kasi sa pagsulpot ng uka, hindi raw sila makalapit sa kanilang palayan. Nahadlok ko kay ilalim ang lalong kaayaw. Bakot mi kay trabaho na mo maiyak na pud ang basta ka. Dahil lubhang peligroso lumapit sa uka, sa ikalawa nilang pagbisita, nagpalipad sila ng drone para masuri nila ito ng malapitan. Kung titignan mula sa ere, ang napakalapad na butas, bilog na bilog. Ang pusod nito parang isang maliit na lawa kung saan ang naipong tubig sa loob, asul na asul. Sa loob, may parang nabuuring mini waterfalls. Dito na nakumpirma ng MDRRMO na ang uka sa palayan, isa ngang sinkhole. Malalim talaga siya if may mahulog man doon. Mahirap silang makaahon sa taas kasi yung nakapaligid na lupa is made of limestone, malambot. Ang mga tiga-barangay Napo, hindi na raw nagulat. Sa kanilang lugar kasi, marami raw talagang sinkhole. Sa isinagawang Subsidence Hazard Assessment ng MGB o ng Mines and Geosciences Bureau, napag-alamang ang matatagpuang sinkhole sa San Juan hindi bababa sa 6. May sinkhole pa nga raw sa isang creek. Meron din sa gitna ng isang talon. Dahil sa bantang dala ng bagong tuklas na sinkhole, ang kabuhayan ng mga magsasaka ng barangay Napo, apektado na. Wala nila ang panginabuhian kana yun. Taon na makakita ko 500 a day. Karon wala jud, zero income. Covered naman po ng crop insurance. Yung sa ayuda, nag-coordinate na ako sa DSWD office, MSWDO office, food packs katulad ng bigas, mga canned goods. Ikakandak namin po yung group discussion doon para malaman natin kung anong gusto nilang alternatibong livelihood.
Nitong Martes, kasama ang kawani ng MDRRMO, tinungo ng aming team ang sinkhole sa barangay Napo. Nilagyan namin ng warning signs. Ang dating asul na tubig sa loob ng butas, parang natuyo na. Kapansin-pansin ding parang humina na ang agos ng tubig mula sa mini falls. Dahil sa kanal na ginawa, naubos lahat naturally. Hindi po talaga namin siya ma-determine kung lalaki pa ba siya. Samantala, matapos ang lindol sa Visayas nitong Martes, ilang sinkholes din ang nakita sa Cebu. Sa barangay Paypay sa Daan Bantayan, may sinkhole na nadiskubre, 4 na metro ang lalim, malapit sa kabahayan. Habang sa San Remigio, hindi bababa sa 15 mga sinkhole din ang nakita. Isang araw matapos lumindol sa Visayas, binisita muli ng mga otoridad ang sinkhole para ito'y sukatin. Hanggang dito lang po tayo. Safety lang. Kailangan natin na improvise para ma-measure natin yung exact measurement niya sa ilalim. Medyo mga 10 meters mahigit ito. Dito, napansin nilang dahil sa pagyanig ng lupa, ang sinkhole, nagkaroon ng dagdag na crack. Posibleng bibigay naman uli kasi naalog yung lupa nun eh. Dahil din sa pag-ulan, ang dating tuyong sinkhole, nagkatubig. Nagkaroon pa ng mini waterfalls. Yung tubig pumunta sa may mababang parte ng sinkhole. Maya-maya pa, nakuha na nila ang sukat nito. Ang lalim, nasa 13 meters o sintaas ng isang 3-story building. Prone pa po talaga siya lumaki kasi may cracks at saka yung iba niyang lupa is downward pa po talaga. Laging maging vigilant tayo sa paligid natin. Buong isla ng secure talaga. Kadalasan limestone yung bato dito. Permeable kasi siya. Parang tumatagos yung tubig sa bato. Prone siya talaga sa sinkhole. As of the moment, I think it would not be wise to develop it into a tourist attraction because in the first place, it's a hazard for everybody. The priority of the LGU is to secure the area to possibly restrict access of the people to avoid untoward accidents. Willing naman ming sumunod sa gusto nila kay maglikay sa disgrasya. Habang patuloy pa ngayon ang pagsusuri sa sinkhole, pakiramdam ng mga residente at mga magsasaka ng barangay Napo, nasa butas din sila ng kawalang katiyakan. Sepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Wala na yan! May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ang verbal lang ngipin. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Ito tapos makakalik na po. Let us pray! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.